Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video ay usapang overdue muna tayo. So hindi muna tayo maglo-loan application review dahil ngayon meron nga ako sa inyong gustong i-share na grabe nga naman talaga yung experience ko dito sa isang loan application na to. Kung makikita nyo yan dyan sa may title or sa may thumbnail ko, yes, sila nga yung tinutukoy ko. So kung gusto nyo malaman kung ano yung na-experience ko dito, ayan, isang araw lang talaga ako na overdue pero grabe yung ginawa. And para sa akin, grabeng nakakahiya. So ayun, sharing my personal experience dito sa my loan application na to. Pero bago yon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe and pinutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. And meron nga tayong pa-Thanksgiving na phone and, ayan, iPhone. So ayan, check nyo yung mechanics sa may Facebook page ko. Dahil baka kayo na yung swertehin. And meron nga din pala akong bago ngayon na kung sino yung pinakalaging mauuna sa every time na mag-upload ako, ay bibigyan ko ng GCash. So, ayan, pang load. Paano kung araw-araw ako mag-upload? So, araw-araw meron kang GCash kung ikaw lagi yung mauuna. O, diba? Napakabongga. So, ayun, going back na nga. So, itong loan application na i-share ko sa inyo ay ang Mr. Cash na dati talaga lagi ko tong ini-include pagka may nagtatanong sa akin na ano ba yung legit na utangan, ano ba yung maaasahan na utangan, ano ba yung loan application na multiple loans pwede kahit na may existing loan ka. So, lagi ko tong ini-include. So, ito nga yung Mr. Cash. Kaso nga lang, so, recently is na overdue ako sa kanila. So, nakalimutan ko, meron nga pala akong loan sa kanila dahil, ayun, ibang phone nga yung gamit ko. And, nalaman ko nga na overdue na ako, grabe, nung may nag-PM sa akin na kaibigan ko. So, eto na nga, nakakaloka. So, eto yung piniem nila doon sa may kaibigan ko. And, sabi dito, yung pinaka-i-highlight ko dito is, ang numerong ito ay ibinigay ni, tapos pangalan ko nga. Which is, hindi ko naman siya inilagay as contact reference. And nagbago nga ulit ako ng phone. So, ibig sabihin, ayan, bali 3 lang yung nakasave doon na contact references ko. And yun nga lang din yung inilalagay ko dun sa may mga inuutangan ko na ginagawan ko nga ng review sa inyo. So, sa makatwid nga, yung pinaglumaan kong phone na dun ako nag-apply ng Mr. Cash, ay wala naman yung number na yon na itinext nila. So, nagtataka nga ako kung paano nila nakuha. So, yung pinaglumaan ko ng phone na yon is meron ng panibagong SIM card and ang pinaka nagulat ako dahil doon nga sa may bagong SIM card na yon, doon pala nakasave yung number na itinext nila. So, ibig sabihin nga, kahit na magpalit ako ng phone, kung yung ginamit kong phone na yon na pinang-install sa kanila, pinang-loan ko sa kanila, pag may bagong na-insert doon na SIM card is makukuha pa din pala nila yung mga phone numbers. So, hoping na isa lang naman yung na-i-message nila dahil isa lang naman yung PM sa akin or baka nahihiya lang yung iba. So, ayun. Kung isa kayo sa mga nanonood na nai-PM ng Mr. Cash, so pasensya na po. Ayan, hindi talaga ako naglalagay ng ibang tao as contact references ko. So, kaya talagang hiyang-hiya ako, gulat na gulat ako dahil may nai-PM nga. At 1 day overdue lang ako dito sa my Mr. Cash. Talagang nadismaya ako sa kanila. And nung chinek ko nga yung isa kong phone, grabe, sabog yung pinaka-call logs. Ang daming missed calls. Halos 100 plus missed calls galing sa may iba't ibang numbers. Kaya talagang nalungkot ako dito sa Mr. Cash dahil lagi nga ito yung ginagamit ko pagka ayan, may biglaan na kailangan nga ng online payment. So, ito yung ginagamit ko. Dahil pasok nga naman sa may GCash yung ilo-loan dito and maliit lang naman yung pinaka-penalty. Ayan, kaya ako siya nagustuhan dahil maliit lang din naman yung penalty. And talagang 1 minuto lang papasok na din sa may GCash mo. Yun nga lang, hindi ko talaga inaasahan na ganito yung mangyayari. Talagang hiyang-hiya ako. And, ayan, hoping na sana wala na silang ibang na-i-message dahil, ayan, grabing nakakahiya. Paano kung nakasave doon yung contact number ng mga mahalagang tao and ma-message nila, 'di ba? Tapos pinaka full name pa talaga yung nandoon, grabe. And
after ko ngang magbayad, so meron pa ding tumatawag and ini-ignore ko na lang dahil bayad naman na. So ayun, nagtataka lang ako dahil kahit na ganun pala na nagbago na ako ng SIM card, nagbago ako ng phone, tapos may another SIM card dun sa may phone na ginamit ko, sa may pinag-installan ko sa kanila is, makukuha pa din pala nila. Kaya ayun, kung kayo, nagbabala kayong mag-loan dito sa My Mr. Cash, pwedeng-pwede naman. Basta kaya nyong bayaran on or before your due date. So kung maire-recommend ko pa din ba to sa inyo, maire-recommend ko pa din, pero hindi na siya 100%. So ayan, nasa 40 out of 60 na lang dahil, ayan, maasahan ko pa din naman, kaso nga lang, talagang nadismaya ako and nalungkot ako sa ginawa nila. Na bakit sila nakapag-message nang hindi ko naman inilagay as contact reference. So, 3 lang lagi yung nakasave sa my SIM ko na ginagamit para in case man nga na merong tumatawag is walang maaabalang ibang contacts ko. Kaya ayun, kung na-experience nyo na din na ma-overdue dito sa My Mr. Cash, ay comment down below para malaman ko nga na. Ayan, ganun din ba yung ginawa sa inyo or kung may iba pa silang ginagawa. Sa may text message din pala, ayan, paulit-ulit naman, paulit-ulit lang din yung tinetext nila. And doon sa may pinaka-ilalim is, may nakalagay na kapag nabayaran na yung loan na to ay i-disregard mo na lang yung text message na to. So, ayun, merong nakalagay na ganon. So, disregard this message pagka doon nabayaran na yung loan. Pero paulit-ulit pa rin na may nagte-text. Kaya, ayun, system generated na lang yung mga messages na nare-receive nyo. So, what more pa kaya kung na-late ako ng 2 days, 3 days, 4 days? Grabe, no? So, yun, talagang nalungkot lang ako. Gusto ko lang i-voice out yung ganitong na-experience ko sa kanila dahil nakakahiya talaga kapag na-i-message yung iba mong kakilala na hindi mo naman inilagay as contact reference dahil talagang nanggigigil ako doon sa may sinabi nila na ibinigay itong number mo ni ayan, buong pangalan. O, diba? So, ayun, naglabas lang ako sa inyo ng sama ng loob dito sa My Mr. Cash. Pero, kayo nang bahala. Kung ipagpapatuloy nyo pa din yung paglalon sa kanila, wala akong magagawa. Choice nyo yan. Basta, ayan, pwede pa rin kayong mag-loan sa kanila. Basta kaya nyong bayaran on or before your due date para hindi nyo na nga ma-experience yung ganitong na-experience ko. Ayan, dahil talagang nakakahiya. So, that's it for today's video. Ayun lang, sharing my experience lang talaga about dito sa may overdue loan ko. Dahil ayan, lahat nga nung tinatry ko sa inyo na loan application review ay niloloanan ko. Kaya ayun, marami ding tumatawag sa akin. And okay lang naman dahil, ayan, para makita nyo din kung legit ba yung isang loan app or hindi. So, kung may gusto pa kayong ipa-review na loan app is, comment down below and itatry ko yan para sa inyo. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!